So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito yung pangatlong review natin ngayong gabi. So i-recall lang natin sa mga nakapanood na ng uploads natin sa netong mga nakaraang gabi, no. So ito yung pangatlong review natin ngayong gabi. So una nating na review ngayong gabi is yung promo battle na yung laban nila Annie at Nilax. Pangalawa is yung Young One versus Lipcram. Then ito yung pangatlo, Mastafit versus Katana. So bakit ito yung inuna ko instead of Class G tsaka third din na battle sa Hantungan 4? Merong, kaya nga nasabi ko sa inyo, napanood ko ng live yung Ahon 15 and merong angulo doon si Harlem. Tama ba si Harlem? Tama si Harlem. Na nag-choke daw siya dito kay Mastafit. So gusto kong mapanood yung battle dahil doon na-curious ako bigla, 'di ba? So ayun, tignan natin ha. So hindi ko na patatagalin pa. Panoorin natin 'to. Kaya sa mga nagtatanong bakit ito yung inuna ko instead of yung mga laban ni 30 kay Saint Ice, laban ni Class G kay Michael Joe. Soon, yun yung gagawin natin, yun yung re-review natin, pero sa ngayon ito muna. Okay, so let's go. Mastafit versus Katana. Game. Nanalo si Mastafit. Pinili niya mauna si Katana. Unang banat kay Katana. Hantungan 4. Game. Yo, check. Alam ko mga tol, yung huling dalawang battle ko dito, aminadong tila mahina. Sabi nga ni Mirage, tinatamad na ako, wala nang bagong pinapakita. Nakapasok lang sa flip top, nagpabaya na sa Motus. Tapos ngayong pagbalik ko sa liga, panoodin nyo kung paano ko body bag to ngayon dahil nandyan daw si Enigma, Motus Day. Katapos ko lang kay Manda. Battle na ulit, ang ganda. Dito naman sa matandang mukhang maangas yung mga binebentang gagamba. Alam ko sunod-sunod yung mga battle ko. Lumalaban ng walang pangamba. Pero ba't naman flip top MC na agad sight? Yung binigay mo sa kanya. Gagi. Dapat tryouts muna to eh. Para yung mga bago may praktisan. Nung binigay ka niya sa akin, gusto kita isole. Nahihiya lang ako kay Christian. Nung pinanood ko mga battle mo tol, sa sobrang wak mo sa palitan, nalilimutan kung kailangan kita paghandaan. Ini-skip ko pa din yung rounds mo minsan. Ano naman? Gago. Pa to, tignan nyo naman. Mukhang balagbag na Santo Niño. Ang tanging mapapalao sa battle na to, magmumukha akong matangkad sa video. Maliit na matanda, tas maangas pa. Tingin mo matatakot mo ako? Kung dito kita ganyang kaliit, ako manggaganto sa'yo. Okay. Alam mo, sa lahat ng mga nakalaban ko, ikaw yung pinaka-weirdo. Ang dami kong tanong ko na lang ha, para matahimik na ako pito. Bakit lagi mong sinasabing, ang dami kong tanong ko na lang ha, para matahimik na ako pito. Bakit lagi mong sinasabing panalo ka na pag nag-freestyle ka? Pa yung judge sa'yo, putang ina, mali. Ang dami kong tanong. Fuck. Ang dami kong tanong ko lang para matahimik na ako pito. Bakit kung kailan ka tumanda tsaka parang maangas? Di naman ganyan si Basilio. Ba't galing na galing ka sa sarili mo? Gusto mo bang palitan si Castillo? Ba't palagi mong sinasabing panalo ka na pag nag-freestyle ka? Para yung judge sa'yo pumanig. Ang hina ng Apex ngayon, desperadong mind games, para lang panalo ay makabig. Tangina oh. Para lang panalo ay makabig. Wala ka na ang matinong sinasabi eh. Mukha ka ng inutil na may sanib. Kontento kang panalo yung makuha kung paano nakuha yun ni Tukel kay Balakid. Pag ako nag-spit na mga basic na sulat mo, ang wak ko nun. Ba't sa'yo dalang dala?
Anong pakiramdam na bagay sa yung stilong pantanga? Ang dami kong tanong, no? 6 na? Basta ito pa yung pampito pare. Ba't di ako magtatanong kung paano naging mahusay kung masyadong questionable? Di bale, since newbie ka ulit, natila ton selya sa kama. Ngayong paglapag mo sa motos, ako magsisilbi mong alpha at omega sa kasa. Kahit magbaon pa ng kampe, tundugang mong benta sa masa. Dito lapid ang paggamit, di kailangan ng extra na bala. Lagi nagmamagaling, gusto niya kasing ating tanggapin, walang yasya. Ano mang gawin ay walang dating, ganito presensya, wala ka. Pag ginawa mo yan sa Mindanao, kahit pa may 30 kasama, ang sasabihin sa'yo ng Mindanao, dun mo yan gawin sa Katana. Wala akong pahay kung sino ka. Dito sa Motus, kailangan mong tumabi pag awan dadaan. Wala akong pahay kung sino kampiyon dati at sinong kampiyon mamaya. Kung Atlantis ang Motus o si Aquaman, kung dito mo napiling bumalik upang ngalan mo'y mga tao ay matandaan, goods na kami dito, Pito. Wala ka ng papel ditong gagampanan. Okay, so ayun yung choke na sinasabi ni Harlem sa round 1, no? Crucial yun kasi syempre ito yung performance, ito yung round na kailangan mong mag-set ng standard para tapatan ng kalaban mo. Since ikaw yung unang babattle, hindi siya unang babattle. Since ikaw yung unang babanat, kailangan mataas yung standard na masaset mo para kahit paano may kaba dun sa kalaban mo, no? So ngayon, Mastafit yan, veterano, alam nyo naman yan. I think hindi may hirapan si Mastafit higitan yung ganong performance ni Katana. Yet, maganda yung punto, maganda yung mga yung jokes, no? Yung concept ni Katana, pero andun nasa gitna kasi yung stutter niya, nasa gitna yung slip ups. So, I think malaking bawas yung stutter na yun, yung choke na yun, yung slip ups na yon sa overall performance kasi tawag dito, hindi nakabawi ng momentum or hindi nabawi ni Katana yung pinaka momentum niya after niya mag-choke. So Mastafit, pakinggan natin. Normal lang mag-choke kasi kalaban mo ako. Ang dami mong tanong, umabot sa 7. Ito yung pang-8. Anong pake ko? Ginagalingan pa talaga. Ikaw uwian kita. Alam mo ba, napakaswerte na itong gago. Ngayon lang naganda si Master Pito. Motus, napakapalad nyo. Ngayon nyo lang ako makikitang mag-freestyle hanggang dulo. Kasi tignan nyo naman yung forma, parang nakakagago. Naka-Black Manila, mukha kang Chicago. Nakapag-ingat pag nag-freestyle na si Master Pito. Nasaan si Insight? Pinapakiramdaman ko lang yung mukha mo kung dismayado. Di ako mag-freestyle sa akin, Abogen! Yeah! Kung binaliktad to ni Casper para isaksak kay Insight, mga pare, huwag kayong mag-alala ngayon na hindi yun mangyayari. Kasi, ngayong gabi, itong Katana niyo walang habas kung itataga sa tae. Estilo neto, storytelling. Para interesting. The good thing, kinagat-agad ng mga mangmang sa unang testing. Okay lang yan, manifesting. Ganyan na ganyan ako 3 years ago pag sa mga liga ako nag-guesting. Yan. Sunugan, Bigo Live, Pulo, tsaka Flip Top. Pero thank you Lord, thank you guys, dahil doon nalaman ko yung dugo ko talaga, blood type ko talaga hip-hop. Real motherfucking hip-hop. Kaya sa maikling panahon, yung agot at diferensya namin talagang milya-milya. Sa ngayon, nangangarap ka palang maging bataan ng 3Gs, di ba? Habang ako magto 2 years ng kapamilya. Pangarap mo maging bataan ng 3Gs? Antasa! Pero binabalaan kita. Buong buhay ko sa pagrarap, wala ako naging haters. Nagkaroon lang kasi akala ng mga tao, kagrupo ko sila. Ha? Pero magtutropa kami. Yun na yung punchline. Magtutropa kami. Sali ka pre. Pero bigyan mo ko ng malalim na dahilan. Bakit dito sa Motus hindi ba kayo nagsusulatan? Hindi, disregard na natin sulatan. Bakit dito sa Motus di ba kayo nagtutulungan? Tulungan! Kung gano'n, tapatin nyo ko kaibigan. Gusto ko sagutin nyo ko ng harapan.
Sumpa man, mamatay man si M-Site, walang leftover basta binigay sa'yo si Kilan? Wala, nasan si Kilan? Mamatay ka na rin mamaya. Gago. Okay, sige, walang sisiyan pag yung bibig ni M-Site tsaka ni Kilan biglang bumula. kaya ka itong tinanggap na laban na to kasi natutuwa ko. Naalala ko si Harlem tsaka si Tulala dyan sa pagmumukha mo. Kasi yung balbas ni Harlem parang mga basahan na nakasabit sa rep. Yung sa'yo naman parang mga buhok ni Enigma sa puwet. Bago ka lang sa paligid ng mga tao, gago, hindi ka talaga malupit. Pinaghalo-halong Ryan Rems, Akata, Manda Baliw, Mastapit, yan yung mga estilo mong inumit. Tangina, nakikeng ko yan lang dyan sa mga bulbul mo yung mga tao. Kala mo ang lupit mo? Kala mo malupit ka? Sige nga guys, pag nag-spit siya, isipin nyo bagong ahit at bagong gupit pa. Pikit kayo! Isipin nyo lang mamaya ha. Ano, malupit ba? Tangina, ako ang nagpapainit ng karagatang Pasipiko bago bumagyo. Tangina, kaya pala yung ulan maalat. Nalimutan mo na yatang ako ang nawawalang anak ni Amihan at Habagat. Kada laban, laging pinukumpara yung mukha niya kay Jesucristo. Binabanggit pa mga karakter sa Biblia. Tangina, siguro sa Kristan ka dati. Nasampigya ka lang ng pare kasi nung may kinasal siya, dinakma mo yung kalapate. Ako nagpapainit na karagatang Pasipiko bago bumagyo. Di mo nga alam kung saan mo kukunin yung baon ng anak mo. Isang bungis-gis na madungis na amoy putaragis. At ang linya niyang mabangis, nagbabayad ako ng buwis. Taxpayer ka? Talaga? Alam mo ba dito sa bansa natin, bumili ka lang ng paminta, taxpayer ka na? Tara! Kung isa-isahin ko yung mga katangahan mo, talagang mapapahiya ka. Kilala kang barbero dito, Maharaja. Maharaja! Okay. Na-asteroid lang pinaglalaruan mo habang ako mga planeta. Sa madaling sabi, repa, di mo matatawag din sarili mo na meta kung wala sa harap mo itong putang inang ulol na lihitin mong may etiketa. Kaya masakit ba ng katotohanan, tanggapin mo na lang ng malugod na tinanggap ko lang tong battle na to dahil sa utang na loob. Hindi, wala akong utang na loob. Tangina, siya pa nga may utang sa akin. Siyempre, suporta ko lang to sa motos at para naman malaman nyo na marunong ako lumingon kung saan ako nang galing. Okay, so yung baon ni Mastafit dito is hindi ko masasabi na pandikdikan yun. 'Di ba? Halata niya naman, no? Iba yung Mastafit na masasabi natin pandikdikan. I think ang pinaka masasabi ko lang dito is sumbabay siya sa kabangan na predict niya si Katana na ganito yung ilalabas, ganito yung spit. So para sa akin, sumabay lang si Mastafit sa ganung writtens ni Katana. Ang kaso nga lang, anong nangyari? Lumalamang si Mastafit dito kasi malinis yung performance niya. Unlike kay Katana, may choke, may stutter, may slip-ups, diba? So, sa concept dun sa mga narinig kong lines ni Katana tsaka sa performance ni Mastafit yung mga narinig kong lines. Para sa akin yung pantay Pantay yung jokes, diba? Balance yung jokes, mga punto, mga haymakers, andun pantay. Kaso nga, sabihin natin, sige, sabihin natin ganito, para mas klaro sa inyo. Sabihin natin walang choke si Katana. Ibibigay ko ng tabla yung round 1 Real talk, man, real talk. Ibibigay ko ng tabla yun. Pero, since nangyari na nga, ang choke, slip-up stutter, ni Katana, I'll go with Mastafit dito. Sa score na, siguro 9-7. 9-7 muna. Mastafit. Round 1 na, talo ako Seryoso. Balita ko, may sakit ka daw sa puso Joke lang. Gago. Diba mahilig ka man damay ng patay? Tatay ni Kairam, ni Numerous. Nagdadamay din ako. Pero di bagay sa'yo, mastang walang puso. Meron ka nun, inaatake pa nga yung sa'yo. Inabuso mo kasi. Yan tuloy. Buhay mo nagbago ng takbo. Ibang organ naman try mo i-utilize. Gamitin mo naman yung utak mo. May nag-share dati ng post niya nung na-hospital siya. Nakakatawa, matandaan. Nakahiga, balot ng kumot, tas nakapikit. Kala ko talaga, patay na yan. Gago. Okay lang naman pag-usapan to, no? Kahit medyo masama.
Bakit may sasaway ba dyan? Ano yan? Okay lang mandamay ng patay, bawal pag mamamatay pa lang. Gago. Bawal pag mamamatay pa lang. Ano yun? Okay lang mandamay ng patay, bawal pag mamamatay pa lang. Anong pakiramdam? Na mahilig ka mandamay ng mga patay, tas ngayon malapit ka ng kuhain. Yung mga langgam sa sementeryo, inaantay ka na, puta, excited na kumain. Tignan nyo yung mukha ni Master. Lakas mahupal, bawal kupalin. Natouch lang yung sakit sa puso angel, nauga na agad yung damdamin. Ganto si Beats. Pag mandadamay ka ng patay, kat may sahog yan na art. Ide-deploy mo na panlaban, may sahog dat na art. Sa digmaan ng letra, lang sining, bastos lang sagad. Ayan tuloy, dyan sa puso mo na launch yung attack, deserve. Dyan sa puso mo, ano ba yan? Dyan sa puso mo na launch yung attack, deserve. Sayang no? Na-draft ka na sa langit, kaso nilampasan ka muna. Dami pa namang naniniwala sa'yo. Tangina, sayang talaga, di ka pa nakuha. Kaya ontayan tayo. Oo, men. Mamamatay ka din ng usa. Huwag lang masyadong matagal kasi pag nainip ako, hagisang kita ng pusa. Napanood nyo yung laban niya kay Shenan? Okay. During battle, nag-propose. Sinong di mabibwisit? Walang konsiderasyon. Buhos yung event, mga tao nagtitiis sa init. Tingin mo natuwa yung asawa mo nung napanood yung video ng gimmick mong naisip. Papangit na proposal, nakasimangot mga tao pag sinilip yung paligid. Damang-dama ko yung buwisit, sayo ni Ani. Hindi nyo ba napanood yun? Yung Shernan Mastafit, yung sila One Piece costume. Yun. Blackbeard versus Sun God Nika yun eh. Yun yung concept nila. Pinili na lang wag umimik. Nakapag-propose na, may PS pa, saka pala ako'y sagad ang bilib. Tingin mo yung ginawa mo, nakakatuwa. Walang katumbas yung kilig. E pagtas mo ilips to lips yung asawa mo, nagpunas ng bibig. Pagmamahal ko sa'yo, hindi titigil. Yan lang yung totoo. Ikaw lang ang iibigin, hindi ko sasaktan yung puso mo. Ulol, wag mo kami lokohin. Kung saan yung katotohanan, dun ako. Paano mo aalagaan yung puso niya? Napabayaan mo nga yung sa'yo. Kaya di ko gets, ba't agnat na napala ang napili ni Emsight Matapat kay Anata? Napakawak na adnata, maaapalag, labong makaangat, diyan sasapat. Kung yung asawa mo umuo sa pag-iisang dibdib, sigaw ng puso mo'y nag-agalak. Ngayong katana ang umuo sa pag-iisang dibdib, biyak na puso ang palalasap. Tangina mo pito, sana dito maganap yung susunod mong heart attack. Pagbabawalan kita tulungan at kung may sasabak, ako sasabak dun sa lalabag. Pag isusugod ka na ng ospital, tas may naghahanap ng grab, aawatin ko agad yung nagtatawag, tas magbubuk ako ng lalamog, total kasya ka sa lalabag. Pero joke lang, hindi kita gusto matayin. Mabait ako, tanong mo pa sa mga kasama ko. Kung totoo man yun lagi mong sinasabing mabuti kang ama, sana humaba pa buhay ng gaya mo. Kahit kailan di kita agisan ng pusa, promise. Wala akong kahit anong hayop na babato. Sapat na sa akin kung makakita ka ngayon ng pusa, ako maaalala mo. Okay. So, di ko alam kung anong meron. Pero, ineffective ata si Katana sa battle na to. May choke na naman siya. Di ba? May choke na naman siya. May mga poses na naman siya. So, malaking yun. Malaking kabawasan yun sa overall performance. Then, umikot sa isang angulo si Katana dito, which is typical. I mean, bihira, bihira kay Katana na umikot sa isang angulo, 'di ba? From start to finish ng round 2, heart attack, puso, 'di ba? Doon lang umikot 'di ba? So, bihira. Medyo hindi ko nagustuhan yung timpla ng round 2 ni Katana. Real talk. So, kay Katana, kung mapanood man to, nakulangan ako sa angles, nakulangan ako sa references. Yun lang siguro yung masabi ko. Pero tsaka hindi nakukuha ni Katana yung tamang momentum, which is sa mga past battles niya na na-review ko, ang bilis niyang makuha yung momentum Ilang bara lang, ilang setups lang, ilang punchlines lang, kuha na niya. Dito kasi given may choke siya, pero kayang bawiin ni Katana yun sa isang effective na angulo isang effective na angle, reference
Isang effective haymakers, punchlines. Kaso nga lang, anong nangyari? Ineffective siya dito sa battle na to. At malaking epekto yung mga chokes niya. First 2 rounds. So, ayun. Mustafid, pakinggan natin. Oo, nag-propose ako nung ahon. Binringa pa ng chismosong to. Talagang sinadya ko yun para makita niya Enigma na hindi siya yung laman ng puso ko. Tangin na to, totoong inatake ako sa puso. Kasi yung asawa mo, ang sarap sumubo. Joke lang, putang ina nyo. Rebat yun, syempre. Huwag nyo na masyadong intindihin, ha? Game? Game! Okay. Mapabito a kapela, marami daw siyang plake. Oh, ilan yung may plake? May pake. Huwag mo akong yabangan ng mga tropeyo mo, gago, hindi mo ako kilala. Baka di mo alam, marami kang idol na pinrotesta ako sa mga contest, mabigyan daan lang sila. Tangina, baka bakuwaran ko pa yung bahay nyo ng mga trophy ko, king ina ka. Yung may nakapasok sa puwet mo na 3, tapos may tanday ka pan 5. Ano, kulang pa ba? Tangina, inaawat niya raw yung crowd reaction sa tuwing babanat siya. Ang yabang talaga, yun na nga lang ang meron siya. Tanginan to, hindi mo na nga, ano ba yan? Hindi mo na nga na-appreciate yung mga tao, iniyayabang mo pa. Tangina, bakit takot ka lang ma-distract, mag-choke, kaya nakakalimutan mong kailangan mo sila? Diba? Ayan, nangyayari na. Diba? Tangina nito. Quiz tayo. Pero mas matagal yun sa'yo. Ang malupit nung gago, may freestyle ako. Kaya nakakalimutan mong kailangan mo sila. Wait lang ha, tangina kasi. Makakahawa. Tangina, may choke si Masta dito, gago. Wait. Pwede ba tumingin? Hindi, maganda kasi to. Okay lang, sa'yo na yung round. Gago. Sayang. Ang ina mo, luxuria, sumapi ka pa sa aking hayop ko. Gago tumingin. Gago, wala dito. Ayun. Sige, dahil mabait ako, ibibigay ko na lang to sa yung laban. Para hindi ka na mahirapan. Basta i-spit mo lang. Rumaragas ang paru-paro, may respeto sa paraiso ng walang kapararakan. Okay lang kahit dahan-dahan. Isang whopper na walang respeto sa mga lewisismong betewano. Bukod kay Manda Baliw, sino ba mga tinalo neto? Yung mga kinakayan-kayanan niya na mga bago. Tangina, samantalang ako mula bahay, katay, sunugan, flip-top, PSP ay walang pinipiling kalaban. Naging artista, nagkapangalan, pero hindi mo naging kasing yabang. Sa estado ko ngayon, yung laban na to, alam ng mga may utak dito na hindi ko na talaga kailangan. Siyempre, support lang kaibigan na lang at malamang cravings ko na rin dahil wala na akong dapat pampatunayan. Kampyonato, sa 3 anak ko pa lang, champion na ako. Dagdag mo pa yung mga nagtitiwala na tao. Ang tawag ko naman dito ay balato para sa mga sumusubaybay sa mga ginagawa ko. Ngayon ay para kang magmamano sa di mo kaano-ano, tapos malalaman mong galit pala sa kumakain ng aso. Yung tipong kahit wala kang atraso ay kita mo ang pangunod sa aking mga noo at halos bawasak ng hinahawakan ko na baso. At ang tanging dahilan lang ay nanggigigil ako sa mukha mo. Kasi kung pinanganak ka para sa rap battle, dapat kausapin mo ko ng para brother. O baka namimiss mo lang ang iyong father. Gusto mo hatid na kita doon? Never. Mother, paker, alam kong katakahan ng pagtanggap sa laban na to mga pare. Para akong kumuha ng bato tapos pinukpo ko sa sarili kong, teka lang, amoy tae. Alam kong babaliw-baliw ka na kaiisip ng paraan kung paano mo ko papatayin. Habang ako walang pakialam, basta gusto ko lang kayong pasayahin. Batil na batil ka? Ramdam kita kasi na ganyan din ako dati, men. Kaso lang yung huli kong nakalaban, nasira yung buhay at wala akong plano yun sa yung gawin. Yan. Kaya ngayon, you have everything to gain, lalo na ako ang kalaban. Walang mawawala sa'yo kasi wala ka pang pangalan. Babalik ko ng mga sinabi mo kay 7K na dahan-dahan na kailangan mo ko pero hindi kita kailangan. Time! Okay, so para silang may choke sa round 2, pero siguro slight edge
bibigay ko yan kay Katana. Bakit? Iba yung choke ni Mastafit. Matagal. Hindi niya nahugot yon sa konting sa konting katahimikan, kundi kumuha siya ng cellphone, tinignan niya. So, sabi ko nga sa inyo, malaking bawas sa overall performance ang paglabas ng cellphone para sa akin. So, instead of giving round 2 a tie, bibigay ko kay Katana yon sa score na 7-6. 7-6 men, 7-6. Malayo. I mean, dikit, pero malayo sana yon kasi ang ganda ng performance ni Mastafit sa round 1 eh. Malinis, konektado, basta ang ganda. Haymakers, punchlines, entertainment, jokes, balance. Si Katana sa round 1 may choke, kaya kanya yon 9-7. Then pagdating sa round 2 ni Katana may choke pa rin, pero yung choke naman ni Katana is tuloy-tuloy at nahugot niya. Nung nag-choke siya, nahugot niya, hindi siya naglabas ng cellphone. Kaya para sa akin, as is yung round 1 and 2 niya, 7 points. Kay Mastafit, maganda na yung setup, maganda na yung delivery, entertainment pa rin yung niya, yung dala niya, pero nawala siya. Mas matagal. Sobrang tagal, akala ko nga time na niya eh. Pero kumuha siya ng cellphone, tinignan niya. So ang laking bawas nun. Kaya yun, sa halip na bibigyan ko ng tie, yung round 2, ibibigay ko yun kay Mastafit sa konting agwat lang. So, round 1, 9-7, Mastafit. Round 2, 7-6, Katana. So, tie sa rounds, pero sa scoring, I think, 14 si Katana. Mastafit naman is 15, 9-6 eh. Diba, 15. So, 15-14 in favor of Mastafit by 1 point, pero sa per round tabla. So, round 3, pakinggan natin. Yo. Sa tatlong anak niya pa lang daw, champion na siya. Halatang batak siya. Yung ipambabakot mo palang mga anak niya. Hinilang mo yung choke sa akin na 10 seconds, sa kanya 30 seconds ha. Yo. Alam mo ba't ka tumagal sa flip top ng 4 na taon? Gagi, simple lang naman. Nakakamiss din kasi yung may autistic, yung kung ano-ano sinasabi, yung masarap pagtawanan. Bonus pa, di ka nang gagahasa. Sa isip ni Enigma, may ideyang dumaan. Ikaw yung perfectong magtuloy ng legasiya ni Badang. Kasi isipin mo, kung si Badang may ang laki ng papaya mo, ako ay binibuenas. Ikaw meron kang kala mo patay na ako, yun pala'y siniguelas. No, parehas kayong may bar sa prutas, isipin mo yon. Di pa ba nagme-make sense? First round ng isa buhay, anong ginawa sa'yo? Inalay ka din kay Apex. Ano pa na Badang? Kung yung pagpapasulat mo, pag-usapan natin. Kala mo walang magkikwento? Yung wordplay mong nag-weed sa sabongan. Sa bongan. Tingin mo di ko alam sino nagdesenyo? Ang tatanggi mo? Ikaw nagsulat? Pas ang dapat mong sagutin? Eto. Bakit yung wordplay mong sa bongan ang lapit sa si mento? Dito Badang. Kaya seryoso. Kaya ka nandito kasi gusto mong bumalik ng flip top, di ba? Nagagalit agad. Huwag ka muna magalit, trepa. Welcome back namin with open arms. Magkakapatid tayo sa eksena. Pero papadinig ko muna sa iyo yung mga ayaw mo madinig na akala mo konsensya. Kasi di pwedeng basta babalik ka lang ng serbisyo nang di naayos yung problema. O tama yung nadinig mo. Tatanggapin ka ulit namin ng malugod. Pero di pwedeng pagkaahon mo, wala-walaan ka. Pag-usapan natin bakit ka lumubog. Hindi pwedeng pagbangon mo, sabay ka agad sa amin ng takbo. Mga salita ako magsisilbing first aid at di ka pwedeng tumanggi sa usapan lalo't di ka naman dapat nadapa in the first place. Tanging rason, kayabangan. Alam na niyang ang pangit ng laban nila ni Kuya Shernan, hindi pa nadala doon. Shernan bumawi kay 6, natalo man, gandang laban, debatable pa nga yun. Habang ito, taas ng tingin sa sarili, Mastafit na ako eh. Ayos lang yun. Kupal, napabaya, sunod na laban, nag-freestyle sa ahon. Ayan, hindi na binigyan, deserve. Panoodin mo ulit yung battle mo ng ahon. Tapos tanungin mo yung sarili mo kung dapat katangkilikin. Mas nakakatawa pa sa'yo yung mga normal na tao, yung comments, try mo silipin. Ang galing ni Mastafit, sana mabigyan siya ng chance matanggal. Naramdaman mo yung gigil
Sabi nung isa, ang lupit ni Master Pete, lagi ko siyang inaabangan tumigil. Tol, mahigit 50 milyong followers mo sa Facebook. Nag-share ka ng kanta ng October 1, 6 lang yung pumuso, ang kulit. Tapos naglabas ka ng kanta ng October 8, ang pumuso, 6 lang ulit. October 16, nag-post ka ng Good Morning Everyone, taping day, ang pumuso 5. Alam mo ba ibig sabihin nun, Pito? Ang may pakinalang sa'yo ngayon, rough estimate, isa sa kada 10,000. Tol, kung sa akin mangyayari yan, dati ang dami, ngayon 5 na lang. Maaalarma ako agad. Kasi ang tagal kong pinagsikapan to eh. Yung tipong halos pati pato nilapag. Pero kung magpapabaya pa din ako, di ko mapigilan. Tangina sa magkalat. Di na ako babalik. Uwi na lang akong probinsya. Tapos kakalimutan ko lahat. Maawa ka sa sarili mo. Alam mo kung ano pinagkaiba natin? Kampiyon ako sa may beat. Pero kahit kailan di ako nag-freestyle. Sa sulat kalaban laging lapnos. Wala akong sakit sa puso, inaalagaan ko yung bigay sa atin ng Diyos. Kahit di mo deserve, pinaghandaan kita. Sa liga, di ako naging bastos at hindi ako magkakalat sa ahon. Promise yan, boss. Promise yan, boss. Pero seryoso, kahit kailan yung eksena, hindi ka hinanapan ng bars, technical, work. So, di ako magkakalat sa ahon. Spoiler, ang ganda ng laban nila ni Harlem. That's best battle to start the event. That ganda ng palitan, Harlem versus Katana. 3-2 yung score either way, pero pucha, ang ganda ng concept ni Harlem doon, no? Sobrang ganda ng concept ni Harlem. Nagustuhan ko yun. In fact, slight Harlem pa nga ako eh, no? Slight Harlem pa yung boto ko doon, pero either way yung battle, kahit sino yung manalo, deserve. Kaya, ang ganda ng laban na yun. Abangan nyo yun. Tamis yan, boss. Pero seryoso, kahit kailan yung eksena, hindi ka hinanapan ng bars, technical, wordplay, multi. Yung eksena sa'yo, masyado nang mabait. Basta magsulat ka lang ng entertaining, maliit na bagay, nagagawa mo pang pagkait. Pero again, di kami madamot. Simple lang. Kung talagang interesado bumalik, wag mo ding ipagkait sa eksena yung hinihingi sa yung kapirasong kapalit. Simple lang. So, ito yung pinakamalinis na performance ni Katana. So, ang ganda rin ng concept niya, no? So, nagustuhan ko rin yung pinaka-concept ni Katana sa round 3. Nagustuhan ko yun. Mahirap, pero kailangan tapatan ni Mastafit yun. And, ito yung pinakamalinis, ito yung pinakamalakas na round ni Katana. Hindi ko na isa-isahin yung mga verses, yung mga punchlines, hindi na, overall na lang talaga. Ito yung pinakamalakas na round ni Katana, pero I think may kulang pa. Parang hindi ito yung typical na Katana na napapanood natin. Ang daming kulang sa verses niya. Wala yung mga personals, tagos sa puso na alam mo yun, alam nyo na yun. Sa mga nakasubaybay kay Katana, alam nyo kung paano magsulat si Katana, di ba? So, medyo nakukulangan lang ako sa performance ni Katana ngayon. Pero so far, sa all 3 rounds na pinakita niya sa battle na to against Mastafit, itong round 3 yung pinakamalinis, pinakamalakas. So, kailangan tapatan ni Mastafit yun. Crucial yung round 3 kasi dikit sa first 1 and 2. Game! May post ako, may nag-like na 6. May status ako, may nag-like na 5. Alam mo ibig sabihin nun? Talagang chismoso ka. Utang ina ka. Di ba? Tsaka yung proposal ko, wala naman nung problema. May basbas yun ng flip-top, pansisihin nyo si Enigma. Game? Congrats, nasa flip-top ka na. Tama ba? Maraming nakakarating sa akin na mensahe na totoong yumabang ka na. Kesyo malaki na raw yung TF niya. Wala daw siya sa ilalim ng poster. Kulang na lang sabihin niya na mas mahal siya ni Arik. Baguhan ka nga. Hindi mo alam na kumpara kay M-Site, 10 ulit yun na mas sarcastic. Alam mo ba, pag sinabi ni Enigma na, tuloy mo lang akata, ang lupit mo. Ang tunay na ibig sabihin niya nun, bibiyakin ko puwet mo. Ganon yun, tangina mo. Ganon yun mag-motivate ng tanga para mabusang yung karir. Tingnan mo si Plasma, ang lakas na. Magbuhat ng mga flip-top beer. Hindi, promotion yun. Flip-top beer, number 1. Yeah! Kung sa flip-top, si AJ Power ang flip-top bay,
Dito naman may bago, Katana, the flip-top bear. Yan, isang punggok Bear na gago. oso. Yeah, the flip-top bear. Isang punggok na oso na kilalang chismoso. So, by the virtue power vested upon me, sasampalin kita ng troso. Yeah, codes of conduct mula sa master mo, assume ka na ba par? Pero siyam lang ang ibibigay ko sa'yo kasi nga wala kang R. Tiskill yon, bars, bitch. Gago. Mo, magtayo ka na lang ng prop. Sama mo si Harlem, si Apex. Floating line na lang kaya. Labanan niyo yung Rap and Ralph. Kaya na ka. O, hindi ako sikat. Last year pa nga nung huling labang ko. Pero wag ka. Sinyo, Tipsy D, Mot, Akata. Previously, mga battle nila, binanggit pangalan ko. Diba? Panood niya? Hindi pa ako sikat nun. Si Mot, tsaka si Akata, di ko alam kung nangiinsulto. Pero saludo kay Sinyo tsaka kay Tipsy D, binanggit nyo yung totoong pangalan ko. Master Pito. Yan. Eh ikaw, sino ka ban talaga? Nangina yung pormahan mo kasi nakakagago. Pamilyar sa akin yan eh. Para kang si Luigi na nagsusumamo sa kuya mong si Mario. Okay, sige. Ako nang bahala sa prinsesa, ikaw na bahala sa banyo. At sa mga barado na lababo. Yan. Tinanggap to ni Enigma kasi nasobrahan siya sa Ednis. Kala niya nagbabalik si LB sa katawan ni Kuya Dennis. Sakin ng flip-top, boss. Walang samahan ng loob. Ano ba itong flip-top? Palakasan na lang ng back-up? Tanginan yan, wala nang try-out, basta ka mag-anak. Example, tangina kasi. Yung tatay ni Tulala, kapatid ng tatay nitong si Tulok. Sa madaling sabi, kayo ay pinsang bulok. Tangina, kababatak mo si Aklas. Kababao mo si Tweng. Gago. Kamag mo si Deo. Putang ina, ang weirdo nyo, men. Putang ina yan. Ito ba yung mga pamantayan ng liga? Mga meta-meta? Tangina pamantayan ng usay? Ano kayo? May mga metama sa utak o may mga taning na yung buhay? Tangina kasi yung mga estilo nito. Ang boboring. Masabi lang na malalim. Alam nyo ba yung mga natutuwa sa mga ginagawa nyo? Kundi mga broken, mga sinungaling. Tangina. Ato, balita ako, pamilyado ka na. Ngayon, anong pakiramdam utol? Na pinag-aaral mo na yung bunga ng nakatinginan mo sa side mirror. Gago. Oo, side mirror na may ipot ng ibon sa umaga. Doon unang nagtama ang paningin nilang mag-asawa. Yeah, suportado ko yung pag-iibigan nyo. Magtino ka na sana. Pero nung Buelta Balentong, pagtingin ko sa side mirror, kaya kapdya si Matina. Uy, issue. Sinamantala mo yung paghanga sa'yo ng babae kahit alam mo na mali na. Nasaan si Matina? Gusto mo patira? May pamilya to sa India. Putang ina. May pamilya na to sa India. Ano na yan? Mahilig ka pala sa balbon. Siguro mapanghi ka. Hindi, wala lang ako. Joke lang mga pare. Ngayon ko lang yung ginawa kasi wala na ako masabi. Pero anong malay natin na kung totoo na pala yung nangyayari? Ha? Sige gano'n, tangin lang yan. Nasa pagalingan ka pa rin, wala akong pakipare. Basta ngayong gabi, iiwanan kitang may tamod-tamod sa balbas at bigote. Tangina, hinihingi ko diamante, binigay mo kamote. Gantong-ganto sa Edwin nung binugbog namin ng tontugang sa bakanting lote. Ngayon nakita nyo na si Master Pito kung paano man lang paso ng mata pobre. Yung taba mong yan, kaya kitang itupi sa walo tapos isilid sa sobre. Tangina yan, pero totoo, alam to ni M-Site. Kaya kita pinili kasi sinabi ko sa kanya na meron kang future. Pero sana sa susunod na pagkikita natin, katulad na rin kita na isang public figure. Kasi you have everything to gain, lalo't ako ang kalaban. Walang mawawala sa'yo kasi wala ka pang pangalan. Ibabalik ko lang yung mga sinabi mo kay 7K na dakan-dakan na pakyo ka Enigma, sabi ni Kay Ram. Ang gago. Okay. So, mahirap para sa akin yung round 3 kasi parehas nilang pinakamalakas yun. Parehas nilang malinis yun, pinakamalinis. So, puta, ang hirap. Gusto kong itabla yun. Dalawa yung iniisip kong judgment, no? Gusto kong itabla or ibigay kay Katana. Ganon siya kadikit. So, ano natin, try to hirap eh.
Pero gusto ko yung concept ni ni katana eh. Yung typical na katana yung nakita natin sa round 3, pero marami lang kulang. Alam mo yung mga past battles ni katana kung napapanood nyo. Ganun yung atake niya sa round 3 ng battle na to. Pero maraming tapyas na na concepts or punchlines or haymakers. Maraming ganun eh. 'Di ba? Yun yung tinutukoy ko sa inyo kanina na hindi ito yung napapanood nating katana kasi maraming kulang sa rounds niya eh. Wala yung effective haymakers, wala yung alam niyo na yan, 'di ba? So, ganoon. Kay Mastafit naman, ano ba? Kay Mastafit, freestyle pa rin, no? And I mean, may pasok ng freestyle. Yung concept niya is hati-hati. So, I think I'll go with katana sa round 3. So, yun. Katana sa round 3. Mas gusto ko yung pagiging balanse ng atake ni katana kaysa kay Mastafit sa round 3. Although, malinis yon, pero ang kalat-kalat kasi. Na medyo nakalatan ako doon. So, hindi ko alam kung ano yung pinang-aatake niya. Unlike kay katana na talaga, na yung concept niya is buo hanggang makarating kay Mastafit. So, sana inintindihan nyo. So, siguro, 9-8 in favor of katana sa round 3. Ganon kalakas yung performance ni katana sa round 3. From 7-7 sa rounds 1 and 2, bibigyan ko ng 9 points sa round 3. So, that's 23 points. Tama? 23 points for katana. Kay Mastafit naman, sa kanya yung round 1, score na 9-7. Pagdating sa round 2, naglabas ng cellphone, nag-choke na matagal, binigyan ko ng 6 points. So, that's 15. Then, bibigyan ko ng 8 points naman dito sa round 3. So, that's 23. So, dikit, no? Puta, sobrang dikit talaga. So, ulitin lang natin, 7-7-9. Uy, tangin na, tabla pala. Tabla pala guys, 7-7-9, 23 points kay katana. Then kay Mastafit naman, 9-6 and 8. Tama ba ako? 15-23. Puta, tabla pala yung scoring natin, men. Tabla guys. So, round 1 Mastafit, round 2 and 3 katana yung binigay natin, pero sa scoring natin 23 all eh, 'di ba? So, ayun. I think kahit naman sa overall, hindi. Kung sa overall performance, ganito explain ko sa inyo, yung pinakamalalang choke ni Mastafit sa round 2, yung sobrang laking butas nun, masasabi ko na cancel out niya yung stutter, slip-ups, chokes ni katana sa rounds 1 and 2. Ganun ko siya tinignan. Yung isang malaking hole, isang malaking butas na choke ni Mastafit sa buong round 2, sinakop niya yung 1 and 2 na chokes ni katana sa 1 and 2. So, para sa akin, cancel out na yun. So, titignan ko yung concept ng buong battle. So, I think I'll go with katana kasi mas gusto ko yung atake niya. Mas, concise eh. Diba? Mas diretso. Mas nagustuhan ko yun. Unlike kay Mastafit na may mga freestyle, may pasok ng freestyle. Ano pa? Iba yung atake, which is para sa akin, naguguluhan ako kung saan ba siya umaatake. Pero sa entertainment, wala tayong masasabi doon. Kay Mastafit yun. Pero yun, sa overall, regardless sa chokes, kasi na-cancel out na nga natin yun, I'll go with katana pa rin. Kasi mas nagustuhan ko yung concept, yung atake, yung setups, yung punchlines. Mas nagustuhan ko yun kasi mas direkta, mas on point yun. Para sa akin, dikit yung battle, pero katana pa rin. Katana. Hantungan po! Kung nagustuhan nyo yun, mag-ingay pa kayo isang beses para sa lahat. Siyempre, isang pasalamatan, Glitch Bag, at sa online. Yun, sa mga sot, maraming salamat. Pero ang boto ng Murado, 3-0, mag-ingay para kay Master Pito. Shoutouts kayo. So, 3-0, no? So, pakinggan natin. Ako, katana ako doon. Alam ko naman na panalo si Mastafit dito
Gusto ko lang malaman talaga kung dikit ba yung battle o paano nila hinatulan. Pero ako nakita ko na katana pa rin talaga sa overall. Salamat kay Master Pete. Sorry, di ko alam mong mangyari. Tangina. Wala yan. Salamat, Master Pete. Yan, thank you Motus. Mag-o palagi. Yo, kay Ramin, dito toong pinakiwan ko si Boss sinungaling si Kuya Pitts. Pero mas dinoto ko si Kuya Pitts round 1. Para sa akin, mas lumamang dun si Kuya Pitts sa material, sa punchline. Sa round 2, para silang nag-choke, nagkaroon ng slip up. Pero nakuha ni Katana yung round 2 na yun kahit medyo hindi niya ganun kalinis na-execute yung round 2. Sa round 3, dun yung pinakapukpukan sana nila, pero kita naman na mas lumamang si Kuya Pitts sa round 3, kaya parang so pares pa kami ni Kairam na 1 and 2 Master Pete Katano. Round 3 lang nagkatalo. Binoto niya si Master Pete sa round 3. Para sa akin, ang boto ko round 1 saka round 3 kay Master Pete. Kaya Master Pete. Ayun, binoto ko si Pito. Round 1 malinaw sa akin kasi parang sobrang kitang mas angat yung performance niya, tapos si Katana obvious talaga yung dumi nung round niya na yun, kaya parang naging automatic kay Pito yun. Tapos yung round 2, ito mahirap kasi pareho silang madumi yung performance, pero siguro sa momentum mas binigay ko kay Master Pete. Round 3 nahabol nila pareho yung isa't isa. Mas okay sa akin yung parang mag-aangulo ni Katana. Yes. Pero kalaban nun ay yung kung paano maglaro sa momentum, tapos kung paano mag-jokes din talaga si Master Pito na effective. So, ayun, kumbaga maninimbang ako doon, binigay ko yung third round kay Master Pito. So, bali all 3 rounds kay Master Pito. Pero sayang, yung performance nila, medyo lang. Okay. Ayun, binoto ko si Master Pito, no? Round 3 siguro bibigay kong tabla. Okay. So round 2 bigay ko kay Katana. Okay. Kasi kahit pare silang nag-choke, parang malaking factor yung pagtingin ni Master Pito Yes. sa Parehas kami ni Class G ng hatol sa round 2. cellphone. Bigay ko kay Katana yung round 2. Yung round 1 bigay ko kay Master Pito. So pwede rin maging tabla ka. So mas malaki yung lamang ni Master Pito dun sa round 1. Oo, tama. Kumpara sa dala ni Katana, kaysa yung lamang ni Katana Sa round 2. nung round 2 Yes. kay Master Pito, tapos round 3 tabla. Bibigay ko kay Master Pito overall performance yan. Sayang si Katana, parang nanlambot lang na konti. Okay, so parehas kami ng hatol ni ni Classy sa round 2 na binigay kay Katana dahil sa cellphone na nilabas ni di ba? So yun. Pero round 3, yun, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Yung round 3 possible tabla pa 'yon. Sabi ko nga, 'di ba? Yung round 3 nag-isip ako kung ibibigay ko ng tabla or kay Katana, 'di ba? Para halos parehas din kami, pero dahil sa breakdown natin, I think I'll go with Katana pa rin sa buong concept. So, yun lang. Nasabi ko naman yung gusto kong sabihin, and I think we're done. And ayun, kita-kits tayo sa next na review. Maano pa rin, hantungan 4 pa din for sure. I don't know, pero baka mag-Vincent reload ako sa susunod, or yung mga battles na ng mga kampiyon. 3D Saint Ice, tsaka hindi ko alam, I don't know, pero surprise na lang siguro. So ayun, abangan nyo na lang. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.